Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan, iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines. 4 na ahensya ng gobyerno nagsama-sama para labanan ng kolorum sa Metro Manila. Dubai, lubog sa baha sa loob lamang ng 24 oras. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Iimbestigahan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang mga ulat ng pagdagsa ng Chinese students sa Cagayan. Saad ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, kanilang susuriin ang legalidad ng pagpasok ng mga estudyanteng Chino sa bansa. Dagdag ni Padilla, humingi rin sila ng tulong sa Bureau of Immigration o BI, Department of Foreign Affairs o DFA, Commission on Higher Education o CHED at Philippine National Police o PNP para suriin ang mga ito. Ibinunyag lang kamakailan ni Cagayan Representative Joseph Lara na nakatanggap siya ng ulat na may 4,600 Chinese students umano sa isang private university sa naturang lalawigan. Ayon kay Padilla, hindi pa nila matitiyak kung magdudulot ng alarma ang nangyayari at malalaman lamang ito kung may puspusang investigasyon. Nagsama-sama ang Department of Interior and Local Government o DILG, Department of Transportation o DOTR, Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Philippine National Police o PNP para wakasan ang pamamasada ng mga kolorum na sasakyan o mga unregistered public utility vehicles sa Metro Manila. Nilagdaan ni na Interior Secretary Benjamin Abalos Jr., Transportation Secretary Jaime Bautista at MMDA Acting Chair Romando Artes kasama ang Special Project Group ng PNP ang isang Memorandum of Agreement o MOA na naglalayong bumuo ng isang joint task force para magsagawa ng traffic clearing at anti-colorum operations sa Metro Manila. Bibigyan ng otoridad ang lahat ng JTF members para tukuyin ang transportation violations sa Metro Manila. Lubog sa baha ang maraming areas sa Dubai dahil sa matinding pag-ulan sa Gulf region. Maraming mga daan at sasakyan ang lubog sa tubig matapos makaranas ng ulan na katumba sa typical yearly rainfall average sa Dubai sa loob lamang ng 24 oras. Dahil dito, naapektuhan ang mga operasyon sa lungsod. Samantala, 50 flights sa Dubai Airport ang kanselado. Nakaranas din ng matinding pag-ulan at baha ang Oman at 18 ang naitalang patay. 2 naman ang naiulat na nawawala. Dati nang inihayag ng Emirati at Omani government na maaaring magdulot sa kanila ng pagbaha ang nangyayaring climate change. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Atin niyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama niyo sa bawat pagputok ng balita.